Si Kurt ay hindi ang karaniwang walang silbing pangunahing tauhan. Mas masahol pa siya kaysa doon, Ji Xiao hanggang malaman niyang mayroon siyang kahangahangang nakatagong kakayahan. Nagsisimula ang kwento sa isang malalayong maliit na bayan kung saan inatake ng isang S-rank na asong gubat na halimaw, at ang mga taga-bukid ay ginastos ang kanilang ipon para sa isang pangkat ng mga adventurer upang iligtas ang kanilang walang silbing buhay. Ang pangkat ay tinatawag na Flaming Dragon Fang, na binubuo ng 3 matatapang na adventurer at, nahulaan mo na, ang walang silbing talunan na si Kurt, na hindi dapat naroon. Ang halimaw, syempre, ay unang sumasalakay sa mga mahihina at itinulak si Kurt palayo sa labanan. Walang ibang responsibilidad. Mabilis na nalutas ng mga bayani ang banta at nalupig ang halimaw. Ang 3 mahusay na bayani ay sina Bandana, ang Ranger, Golnova, ang nag-aapoy na mandirigma, at Marley Feast, ang manggagamot. Pagkatapos ng kaganapang ito, ang grupo ay nakilala bilang mga bayani na huminto sa isang kalamidad. Pero ano ang isang walang kapangyarihan na talunan na ginagawa sa isang koponan ng mga bayani, maaari mong itanong. Si Kurt ang humahawak sa pinakamahirap na trabaho sa lahat na ginagawa ang mga gawaing bahay ng mga bayani habang sila ay lumalabas para iligtas ang mundo. Sa katunayan, isa siyang may bahay. Halimbawa, tuwing hindi nasisiyahan ng mga bayani sa pagkain, pinapakukaw nila si Kurt na magluto ng mas magandang pagkain. Gayunpaman, sa pagkakataong ito, binanggit ni Bandana na ito na ang huling pagkakataon na magkakaroon sila ng lutong Kurt, dahil ang kanilang leader na si Golnova ay nagpasyang tanggalin siya sa grupo. Mukhang hindi sapat ang kakayahang magluto para makasali sa kagalang-galang na grupo tulad ng sa kanila, at sobrang hindi kakayahan ni Kurt na hindi niya kayang talunin ng isang slime mag-isa. Mayroon ding ibang dahilan ang mga bayani kung bakit gusto nilang maging mas malakas, at para magawa ito, kailangan nilang kumuha ng mage, dahil kulang sila ng isa sa kanilang grupo. Pero dahil sa mga batas ng mundong ito, hindi sila pwedeng magkaroon ng higit sa 4 na miyembro sa kanilang grupo, wala na silang ibang opsyon kundi pakawalan si Kurt. Nananawagan si Kurt kay Golnova na mag-isip muli pero sinipa siya sa tiyan. Walang isinasaalang-alang na awa ang mga bayani sa kanya. Sa halip, tumatawa sila sa kanya. At dahil dito, opisyal nang walang trabaho si Kurt, tulad ng karamihan sa inyo na nagko-comment, bro fell off, at unang nag-comment sa aking mga video. Anyway, wala nang mapuntahan. Bumalik si Kurt sa syudad para maghanap ng trabaho at bumisita sa isang lugar na tinatawag na Hello Hello Workstation. Dito, sinalubong siya ng isang kakaibang receptionist na nangolekta ng kanyang personal na impormasyon at pagkatapos ay nagbigay ng aptitude test para malaman kung gaano siya kalakas at kung mayroon siyang mga nakatagong talento. Karaniwan, ang ranggo ay mula SSS hanggang D, pero nang lumabas ang resulta ni Kurt, nalaman na nakakuha siya ng score na G sa lahat ng test na kanyang isinagawa, na nangangahulugang wala siyang anumang kakayahan sa labanan. Ito ay nakakahiya, pero sinasabi ng receptionist kay Kurt na huwag mag-alala, dahil sigurado siyang may mga trabahong pangkalakal na kaya niyang gawin kahit na isang loser siya. Bukod dito, may iba pang mga aptitude test na pwedeng subukan ni Kurt, tulad ng panday o alchemy, kaya hinihikayat siya nitong subukan ang mga ito sa halip na sumuko. Sa kasamaang palad, ang mga teknisaya na kailangan para sa mga test na ito ay kasalukuyang nakabreak, kaya kailangang maghintay ni Kurt hanggang sa susunod na linggo para maki. Nang malaman na kailangan ng bata ng pera ngayon, nagpa siya ang receptionist na bigyan siya ng ilang gawaing konstruksyon at pinadala siya sa kalapit na bayan bilang isang na ang gawa ni Kurt ay labis na maganda. Natutuhan niyang hindi lamang ang semento ang nagiging matibay kundi pati na rin ang mga pader. Ang recruiter ay labis na natuwa at hindi makapaniwala sa resulta ng trabaho. Na si Kurt ay nag-ayos ng buong ikatlong bahagi ng kanlurang pader mag-isa. Wala talagang kagamitan si Kurt, na nagbigay sa recruiter ng katanungan kung paano nagawa ng batang ito yun. Ipinaliwanag ni Kurt ang proseso, pero hindi pa rin maintindihan ng recruiter. Gayunpaman, dahil magaling si Kurt dito, nagpa siya ang recruiter na permanenteng i-hire siya at binigyan siya ng magandang halaga bilang bayad, sinabing nakakuha siya ng bonus para sa kanyang performance. Ito ay nakapagbigay ng inspirasyon kay Kurt upang mas pagbutihin pa. Sa susunod na 3 araw, inayos niya ang mga kanlurang at hilagang pader mag-isa. Ngunit sa halip na humanga, nainis ang tagapagsalita at pinatalsik siya.
Ipinaliwanag niya na ang mga pagkukumpuni ng pader ay nilalayong magbigay ng trabaho para sa mga nahihirapan sa pinansyal, at kung mananatili si Kurt dito, wala nang natitirang trabaho para sa kanila. Naniniwala ang tagapagsalita na may kakayahan si Kurt pagdating sa trabaho, kaya't pinayuhan siyang humanap ng trabaho sa kabisera sa halip at pinalayas siya na may bayad para sa araw na yun. Hindi maintindihan ni Kurt kung ang puna ng tagapagsalita ay totoo o puri, kaya't pumunta siya sa workstation, humihingi ng tulong mula sa receptionist. Ang mga technician ay hindi pa dumating, kaya kailangan niyang maghintay ng ilang araw pa bago makuha ang kanyang aptitude test. Pero may pagkakataon sa trabaho na dumating sa anyo ng isang babae na si Ulyssia, na desperado ng kailangan ng isang menero. Sandali, ikaw ba yan, Drake? Biro lang, lumapit si Kurt kay Ulyssia, na sinasabing dati siyang nagmimina sa mga minahan. Ayaw ni Ulyssia na kumuha ng isang payat, walang laban na bata, pero sa parehong pagkakataon, wala siyang sapat na pera para kumuha ng isang malakas na duwende. Sa limitadong mga opsyon, nagdesisyon siyang kunin si Kurt. Habang umaalis si Kurt kasama si Ulyssia, ang receptionist, sinusuri at natutunan na binayaran si Kurt ng napakalaking 200 ginto ng recruiter ng konstruksyon, na nag-iiwan sa kanya ng tanong kung paano nangyari yun. Nawalan ng balanse, nadada pa siya sa isang tambak ng mga sako ng buhangin na ginagamit para sukatin kung gaano karaming mana ang mayroon ng isang tao. Ipinaliwanag ng kanyang kasama na mas maraming mana ang isang tao, mas mabigat ang mga sako na ito. Ngunit ang problema ay walang sinuman ang kailanman naging sapat upang i-activate ang mga ito, kaya't itinuturing niyang walang halaga ito at sinabi sa receptionist na ilipat ang mga ito sa labas. Habang sinubukan ng receptionist na buhatin ang isa sa mga sako, napansin niyang ito ay naging mas mabigat. Naalala na inangkat ni Kurt ang isa sa mga ito kanina, napagtanto niya na may sapat na dami ng mana si Kurt, marahil sobra pa. Habang maraming oras ang lumilipas habang sina Kurt at ang kanyang amo, si Ulyssia, ay naglalakbay papuntang bundok. Nang magtakip silim, dinala ni Ulyssia si Kurt sa kanyang campsite. Isang tolda lamang ang mayroon, kaya sinabihan niya si Kurt na magkasama na lang sila dito sa magdamag. Ngunit tumanggi si Kurt, sinabing hindi siya magiging comfortable na manatili kasama ang isang magandang babae tulad niya ng matagal. Binanggit pa niya ng mas banayad na hindi pa siya nakakakita ng sinuman na kasing ganda niya, kahit na naglakbay na siya sa buong mundo, na nagpasikip sa pisngi ni Ulyssia. Tulad ng isang kamatis, akala niya ay sinusuyo lang siya nito dahil hindi niya isinasama ang kanyang sarili bilang cute. Nang magbago ng paksa, binigyan niya siya ng pin-boiled na patatas para sa hapunan. Natutuwa si Kurt, matagal na siyang walang niluto na kahit sino para sa kanya, kahit na pinakulo lang na patatas. Kumakain sila ng magkasama, at mas lalo pang sumaya si Kurt dahil itinreaten siyang pantay, dahil ang mga dating kasamahan niya sa partido ay hindi siya sinasama sa pagkain. Masaya siya sa pagluluto ni Ulyssia at nagbigay siya sa kanya ng maraming papuri. Sa palagay ko ay may kinalaman ito sa mangyayari mamaya sa loob ng tent. Nang gabing yun, sinubukan ni Kurt ang lahat ng paraan na alam ng tao para matulog, ngunit hindi siya nakatulog kahit kaunti. Nagtataka siya kung gising din si Ulyssia, kaya't umiikot siya at natuklasan niyang mahimbing ang tulog nito, na ang kayamanan ay nakabukas. Nagulat si Kurt sa nakita at halos sumigaw bago siya nakapagpigil sa emosyon niya. Agad siyang tumayo bago pa tumindi ang sitwasyon at nagtataka kung masyadong naive si Ulyssia sa pagtitiwala sa estranghero. Nang siya ay lumabas, binuksan ni Ulyssia ang kanyang mga mata na nangangahulugang gising siya sa buong panahon. Pagkatapos, inihayag niya sa amin na sinadyang hindi siya nagdamit upang subukan kung si Kurt ay uri ng tao na susubok na samantalahin siya. Ngayon na natukoy na niyang mabait siya, maaari na siyang makasama buong linggo nang walang alalahanin. Binanggit din niya na cute siya, na nagpapagawa sa kanya na gusto siyang asarin. Ginoo, sigurado ka bang gusto mong kumuha ng menor de edad na may O ang ibig mong sabihin ay kumuha ng isa na may I? Kinabukasan, nagising si Ulyssia, lumabas ng tolda, at nakita si Kurt na tulog pa rin. Napagtanto niyang nasa labas siya sa ligaya buong gabi. Napansin niyang nakahiga ang kanyang balabal malapit na may sirang butones na naayos na nagbigay sa kanya ng duda kung mali ang taong kanyang nakuha para sa trabahong ito dahil mukhang masyadong malambing para maging menero. Basta, ginaisang niya siya, sinabing maghanda na sila dahil muli silang pupunta sa bundok.
Binanggit din niya na kailangan nilang magmina ng sapat para makakuha ng hindi bababa sa 10 ginto bago matapos ang linggo. Tinanong ni Kurt kung nakapagdesisyon na siya kung saan sila maghuhukay, at sumagot siya na wala pa. Pero mas gusto nilang malapit sa kanilang campsite. Hindi iniisip ni Kurt na magandang ideya ang maghukay ng basta-basta, dahil sobrang baba ng tsansa na makakita ng mga bihirang mineral o anumang mineral. Mukhang nakuha ni Ulysses ang kanyang kaalaman sa pagmimina mula sa paglalaro ng Minecraft at hindi alam kung paano talaga ang mga bagay sa totoong mundo. Kaya, tinuturuan siya ni Kurt at saka siya mismo ang naghanap ng tamang lokasyon. Pagkatapos maghanap sa lugar, nakakita si Kurt ng isang quarry at nagsimulang maghukay. Sa loob ng ilang minuto, natagpuan niya ang isang bato na sinasabi niyang naglalaman ng mga mineral. Binabasag niya ito gamit ang kabilang bahagi ng martilyo. Naglalaman ng ilang kristal ng hiyas sa loob. Ang bawat isa sa mga kristal na ito ay madaling mabenta ng mga 3 ginto, at dahil mayroon ng higit sa 4 dito, nangangahulugan ito na naabot na ni Ulysses ang kanyang layunin na 10 ginto para sa linggo, pero hindi dapat iwasan ang kapalaran kapag ito ay kumakatok. Kaya't sinabi ni Ulysses kay Kurt na magpatuloy sa paghuhukay. Ilang oras na lang ang lumipas bago maubos ni Kurt ang bawat kristal mula sa minahan. Iminungkahi ni Ulysses na ibenta ang lahat ng ito, pero tumutol si Kurt, sinasabi sa kanya na ang mga hiyas na ito ay mas maliit kaysa sa unang mga kristal na kanyang kinuha. Naniniwala siyang mas mabuti kung gawing magic crystals ang mas maliliit. Mula sa alam ni Ulysses, mas mababa sa 10 magic craftsmen sa buong kaharian ang kayang gumawa ng magic crystals, at kahit ang pinakamaliit ay nangangailangan ng mahigit 1 oras upang gawin. Pero ginagawa ito ni Kurt ng agad, na nag-iwan kay Ulysses ng mangha. Itinuro niya ito kay Kurt, ngunit hindi inaasahan na mayroon siyang espesyal na talento. Akala ni Kurt na gumagamit ang mga magic craftsmen ng ilang banal na teknik upang gawin ang magic crystals. Napagtanto ni Ulysses na hindi sila nagkakaintindihan sa lahat. Pero hindi siya nag-aabala na turuan ng halatang tanga at pinapayagan na lang siyang magtrabaho ng tahimik para sa natitirang bahagi ng araw. Sa gabi, nagpasya si Ulysses na bumalik sa lungsod upang ipagpalit ang mga materyales na nakolekta ni Kurt, habang nagmungkahi si Kurt na manatili sa kampo dahil gusto niyang asikasuhin ang ilang gawaing bahay. Sa kalaunan, sa lungsod, tinatanong si Ulysses ng mga kabalyero dahil wala siyang anumang nakatuon na dokumento na nagpapatunay kung saan siya kumuha ng mga kristal ng mahika na nagpapainggiter sa kanya. Ayaw niyang i-report si Kurt, kaya't ipinakita ni Ulysses ang kanyang nakatagong baraha, ipinakita ang isang simbolo sa kabalyero. Na ibinab-revealed na siya ay isang adventurer na direktang naglilingkod sa ilalim ng royal family kahit na sa totoo lang, dati siyang naglingkod sa kanila. Sa kabila nito, ginagamit niya ang pribilehiyong ito para kumbinsihin ang kabalyero na payagan siyang gumamit ng teleportation gate, dahil nais niyang bumisita sa royal capital ng Mad Alien. Pagdating niya, bumisita si Ulysses sa isang tindahan upang ibenta ang mga magic crystals at nalaman mula sa tindera na ang mga ito ay may 10 beses na karaniwang dami ng mana na nakapaloob dito, na ginagawa ang bawat isa na nagkakahalaga ng 10 ginto. Sa kabuuan, kumita si Ulysses ng 500 ginto sa pagbebenta ng lahat ng ito. Bago siya umalis, sinabi ng tindera, huwag niyang ibenta ito sa ibang lugar, dahil baka may mga mandarayang tao. Nagtatanong din siya tungkol sa artisan na gumawa nito, naniniwala na ang isang may ganitong antas ng kasanayan ay dapat direktang nagtatrabaho para sa kaharian. Pero si Ulysses, na ayaw ilantad ang pagkakakilanlan ni Kurt nang walang kanyang pahintulot, ay tumatangging sumagot. Ang may-ari ng tindahan ay hindi sumusuko at iniutos sa kanya bilang isang royal court mage na ipahayag kung sino ang artisan. Pero tumatanggi pa rin si Ulysses, kaya't gumawa ang may-ari ng tindahan ng huling alok. Gusto nilang gawin si Kurt na isang direktor at isang honorary count para sa kaharian. Naiwang lubos na naguguluhan. Nagtakbo si Ulysses sa workstation, bum-attack ng kanyang mga kamay sa counter at humihingi ng sagot mula sa receptionist, sino ba ang lalaking ito? Nagsasamantala sa kanyang kapangyarihan, kinuha ni Ulysses ang nakaraang impormasyon ni Kurt mula sa receptionist at hindi makapaniwala sa kanyang nakikita nang makita niyang nakakuha siya ng G-rank sa kanyang aptitude test. Kahit na ganun, ibinigay niya ang 500 ginto sa receptionist, inutusan siyang i-deposito ito sa account ni Kurt.
Bago umalis, ipinagbawal din niyang napigilan siyang ibunyag ang kahit anong impormasyon tungkol kay Kurt sa sinuman. Pagbalik ni Ulysses sa kampo, napansin niyang somehow, na-transform ni Kurt ang buong lugar sa isang farmhouse sa loob lang ng wala pang isang araw. Seryoso, sino ba talaga ang taong ito? Samantala, ang grupo ni Galnova ay nasa gubat para sa kauna-unahang pagkakataon matapos silang palayasin si Kurt sa kanilang team, at tila nakatagpo na sila ng kanilang katapat. Wala sa kanilang performance ang bumangga gaya ng dati, at nagsisimula na akong isipin na si Kurt, ang walang silbi at talunan, ay hindi namamalayang pinapasan silang lahat. Nang biglang si Marl Aphis, ang healer, hindi makagaling ng sinuman dahil sa kakaibang kakulangan ng mana, si Galnova ay lumingon sa kanyang bagong hiring magic arrow, inuutusan siyang gumamit ng isang apoy na spell o anuman laban sa punong halimaw, ngunit ang baguhang magic arrow ay nag-aangking si Galnova ang dapat na humawak ng apoy na mahika. Habang ang buong grupo ay nag-aaway-aaway, si Bandana ay tahimik na nakatayo sa likod, nakangiti na parang isang klasikong kontrabida, na labis na nasasabik na ang grupong ito ay parang patay na. Sa kabilang dako, inihahatid ni Ulysses ang alok ng kanyang kakaibang kaibigan na tindero, si Mimiko, kay Kurt, sinasabi sa kanya na si Mimiko, gamit ang kanyang autoridad bilang isang mage sa Royal Court ay inirekomenda siya para sa posisyon ng direktor sa isang Royal Magic Technology Research Lab. Nahihirapan si Kurt na maniwala sa alok, at kahit na totoo ito, tinatanggihan niya ito, dahil hindi niya maisip ang kanyang sarili sa isang papel na naglalagay ng tao katulad niya sa itaas ng iba. Bukod dito, isang bahagi ng kanya ang nahahabag na makabalik sa kanyang dating adventuring party, ang Flaming Dragon Fang. Bukod pa rito, maayos ang kanyang kasalukuyang trabaho bilang manero sa ilalim ni Ulysses, kaya't hindi niya nakikita ang anumang dahilan para magbago. Kailangan aminin, maaaring hindi walang silbi si bro, pero grabe, napakatanga niya. Basta, hindi sinabi ni Ulysses kay Kurt kung gaano karaming ginto ang nakuha niya mula sa pagbebenta ng mga mahiwagang kristal, sa halip ay hinihimok siya na magmina ng mas marami pang ore para sa kanya. Sinasabi ni Kurt na nakakita siya ng isa pang magandang ugat malapit at tumayo na upang umalis, pero pinigilan siya ni Ulysses, na nan-insist na manatili siya at magpahinga, naisip niyang nagpagabi siya sa pagbubuo ng log house. Gayunpaman, nang banggitin ni Kurt na nakatulog na siya ng 6 na oras, naiiwan si Ulysses na walang masabi, hindi niya maunawaan kung paano nagawa ng taong ito na itayo ang buong estruktura sa napakaikli na oras. Natural, si Kurt ay lubos na. Mali ang pagkakaintindi niya sa nag-aalala niyang ekspresyon at inisip niyang galit siya sa kanya dahil sa sobrang tulog, kaya nangakong babawi siya sa kanya para sa panggulo niya. Makalipas ang ilang minuto, dinala ni Kurt si Ulysses sa bagong lugar ng pagmimina, at pagkatapos ipaliwanag ang isa pa niyang plano na hukayin ang paligid kung saan niya nadiskubre ang malaking kristal noong nakaraang araw, iniwan niya siya roon para maghukay mag-isa. Pagkatapos ng buong araw ng pagmimina, sa wakas ay nakakita si Ulysses ng isang mineral at labis na natuwa. Naiisip na kung gawing magic crystal ito ni Kurt, maibibenta niya ito ng higit sa 10 ginto at maaabot ang kanyang kota, ngunit sa parehong panahon. Hindi niya gustong samantalahin siya, at marahil yun ang dahilan kung bakit hindi niya tinangkang galawin kahit 1 sentimo ng 500 ginto na kitang-kita nila mula sa pagbibenta ng mga kristal noong nakaraang araw. Habang nagwawakas ang araw, pumunta siya upang tingnan si Kurt. Inaasahang makikita ang lugar na magulo, pero talagang nagulat siya nang makita na nakabuo siya ng maayos na lugar ng pagmimina. Pumasok siya sa mga mina, sa wakas ay tinatanggap na gumagamit si Kurt ng cheat codes para makatawid sa buhay, pero kahit na, hindi niya maitagong ang kanyang emosyon matapos makita kung gaano na siya kalayo lampas sa inaasahan. Tinanong niya siya kung paano ang araw niya, at tanggihan ito. Sinasabi niya na ang mga bato ay parang mga walang silbi. Ngunit habang nalalaman ni Ulysses na lahat ng mga batong ito ay mithril ores, tinanong niya si Kurt kung siya ba ay nababaliw o ano. Sinasabi ni Kurt na sa kanyang nayon, dati silang namimina ng toneladang mithril ngunit wala silang tunay na gamit dito, kaya't itinatapon nila ito palagi. Hindi maunawaan ni Ulysses kung anong uri ng kakaibang, mangmang na nayon ang galingan ni Kurt, ngunit siya ay higit pang sa mithril na kanyang manina, dahil ang mga mineral na ito ay mas mahalaga kaysa sa ginto o kahit platinum. Mukhang napakabihira ng mithril ores sa mundong ito, pero wala nang lakas si Ulysses para turuan ang blockhead na ito tungkol dito.
Naalala niya na binanggit ni Kurt ang pagmimina ng isang bagay na mas mahalaga kaysa mithril, na tinatawag niyang walang silbi, kaya tinanong niya siya kung anong mineral ang hinahanap niya. Hindi nag-aalala si Kurt at isiniwalat na siya ay namimina ng Orichacum, isang alamat na mineral na kilala bilang Medal of the Gods. Hindi na niya kayang tiisin ang kalokohan ni Kurt, at hinihingi niyang ipaliwanag kung paano. Madali lang niyang mahahanap ito. Si Kurt, ang gamer boy, ay nagsasabi sa kanya na kung maghukay siya ng 7 kilometro sa ilalim ng lupa, mataas ang posibilidad na makakita ng Orichacum. Sa puntong ito, ayaw na talagang malaman ni Ulysses o itanong kay Kurt kung paano siya nakahukay ng 7 kilometro sa loob ng wala pang isang araw at nakabalik pa sa ibabaw. Hawak ang kamay sa kanyang ulo, tinatanong niya lang ang tungkol sa malaking butas na hinukay niya, at tumugon siya na napuno na niya ang butas na iyon. Alam na delikado ito, at sa ganoon, nagtatapos ang kakaiba at maswerteng babae sa kanilang araw sa minahan. Matapos ang 2 araw pang tuloy-tuloy na pagmimina, natapos na ang linggong trabaho ni Kurt. Ang minahan na ginawa ni Kurt ay napakahusay na nakalikha ito ng tuwid na daan mula sa lungsod ni Kurt, Samalia, patungo sa bayan ng feudal lord. Maaaring hindi ko lang ito napansin, pero mukhang pag-aari ni Ulysses ang mga bundok, at dahil ang landas ng pagmimina ay technically kanya, pinapayagan niyang gamitin ng guild ng mga negosyanteng naglalakbay ang daan sa halip na isang maliit na bayad sa pangangalaga. Ang magdesisyon na gamitin ang pera para bayaran ang kanyang buwis ay maaaring mukhang makasarili, pero dahil ibinigay na niya ang lahat ng pera na nakuha niya mula sa ang mga ores sa account ni Kurt, ayos lang. Bumalik si Kurt sa lungsod at nakatagpo si Bandana, na nagsabing wala na siyang kaugnayan sa Flaming Dragon Fang. Sa maikling kwento, nagalit si Gulnova matapos mangyari ang sunod-sunod na pagkatalo at nagdulot ng gulo kahit saan. Gusto niyang ibalik si Kurt bilang kanyang di-opisyal na alipin para makapaglabas ng sama ng loob sa kanya, at nagbanta pang sasaktan si Bandana kung hindi niya siya ibabalik. Pero sa halip na gawin ang sinabi sa kanya, inaresto ni Bandana si Gulnova at umalis sa grupo. Gayunpaman, hindi sinasabi ni Bandana kay Kurt ang lahat ng iyon, at sinasabi na tinanggal siya ni Gulnova katulad ng nangyari kay Kurt. Nawawala ng pag-asa si Kurt nang marinig ang balitang ito. Sinabi niya kay Bandana na hinahangaan niya si Gulnova at may utang na loob siya dito, at talagang gusto niyang makasama muli ang kanyang mga dating kasamahan sa partido, kaya ngayong tinanggal na rin si Bandana. Sa tingin niya, hindi na ito magiging posible. Hindi ako ganap na sigurado, pero mukhang kasing sama na ni Bandana ang ibang mga kasapi ng kanyang partido, at gusto rin niyang samantalahin si Kurt na inosente. Sa loob ng ilang segundo, nakaakit bilang isang Etlir ay makikita sa lungsod na ito. Kaagad na dumating siya sa bahay ng Etlir Master at nagtataka kung bakit ito ay napakamababa. Nang mag-knock siya sa pinto, isang batang babae ang bumukas nito. Sa kanyang nakita, nagtataka siya kung ang isang kasing importante na tao ay batang tulad niya ay maaaring maging Etlir Master. Gayunpaman, siya ay nagulat na magiging napakabobo niya para hindi malaman na siya ay isang elf lang. Matapos nito, formal siyang nagtatanong kung siya ang hinahanap niya, at sinasabi niyang siya ay isang asistante na pinangalanang Michelle. Nang hindi nag-aaksaya ng oras, inihayag niya na siya ang taong ipinadala upang tumulong at masaya siyang dinala siya sa bahay. Inaasam niya na siya ay ipinadala dito upang tumulong sa Etlir. Ngunit lumalabas na siya ang gagawa ng mga pinggan at maglilinis ng kusina. Bagaman siya ay nabigo, tinanggap niya ang kanyang kapalaran. Sa sandaling yun, tinawag si Michelle ng kanyang guro, at umalis siya para magtrabaho. Nagsuot siya ng kanyang kasuutan sa trabaho at sa isang sandali, natapos na ang paglilinis. Matapos ayusin ang lugar, hindi naging matalino ang bobo na ito para umalis at kunin ang kanyang pera. Sa halip, tumingin siya sa paligid at napadpad sa isang pinto sa dulo ng pasilyo. Narinig ang boses ng isang babae mula sa loob, at binuksan niya ito upang makita si Prinsesa Lislot na naroon. Bagaman mukhang hindi siya alam kung sino siya, nakakainis para sa loser na ito dahil malamang hindi pa siya nakakakita ng kasing ganda niya. Nang tumingin siya ng maigi sa kanya, napansin niya ang kakaibang spiral na sugat sa kanyang tiyan. Nang tanungin niya ito, inamin niyang isa itong sumpa. Humiling siyang payagan siyang tingnan ito ng mas malapitan, at pumayag siya. Sa sandaling yun, hinawakan niya ito at nalaman niyang hindi siya nakakaramdam ng sakit mula rito. Sa kabutihang palad, nang pagalingin niya ang kanyang tiyan na nagugutom,
nalaman niyang buo pa rin ang kanyang gana at nag-alok na gumawa ng isang bagay na makakain niya. Nang bumalik siya sa kusina, biglang pumasok sa isip niya na ang babae na kanyang hinawakan ay nakasuot ng damit panglikha. Ang pagkabigla ay nagdala sa kanya sa lupa sa kahihiyan. Sa ibang lugar, pinag-uusapan ni Mimiko at Ulysses ang mithril at orichalcum na nahanap nila at ang katotohanang ito ay lubos na mahal. Nagtataka sila kung ano ang mangyayari kung kumalat ang balita tungkol kay Kurt, at naniniwala si Mimiko na ang pinakamasamang maaaring mangyari ay mahuhuli siya. Nagtataka sila kung paano ang isang tao na may ganitong kakayahan ay matagumpay na nananatiling nakatago ng ganito katagal. Gayunpaman, nauunawaan ni Ulysses na siya ay miyembro ng Flaming Dragon Fang. Kaagad pagkatapos, sinasabi din niya na gusto niyang gawing Ether Master siya upang maayos ang kanyang mga kakayahan bago siya hindi na makontrol. Dagdag pa, sinabi niya ang plano na himukin siyang kunin siya bilang kanyang bodyguard, kahit na nag-aalala siya kung paano niya ito maipapasa dahil si Kurt ay may kaunting kaalaman sa kanyang buong kakayahan at palaging nag-iisip ng mababa sa kanyang sarili. Samantala, halos tapos na si Kurt sa pagkain na niluluto niya para kay Lislot, nang bumalik si Michelle kasama si Lady Ophelia. Nang makita sila, humingi siya ng tawad sa paggamit ng kusina nang walang kanyang pahintulot, ngunit wala naman siyang problema dito. Sa halip, tumingin siya ng mabuti sa sinigang na niluluto niya, at sinabi niyang ginagawa niya ito para sa kakaibang babaeng nakilala niya sa silid. Nang marinig niyang sinabi ito, nagulat si Lady Ophelia na nakilala niya ang prinsesa, kahit na pinapaniwalaan siyang wala itong problema. Binigyan siya ng banta na huwag pag-usapan siya sa sinuman. Pagkatapos nito, ibinigay niya ang sweldo niya para sa araw na yun, at labis siyang natutuwa sa kung magkano ang kinita niya. Pagkatapos, nagdala siya ng ilang lugaw para sa prinsesa, na sobrang nagugutom sa oras na ito. Isinasaalang-alang ang muling pag-ugong ng kanyang tiyan bago pa makakain ang prinsesa, nag-alok si Lady Ophelia na tikman ang pagkain para sa anumang lason, ngunit humiling si Lislot na payag ang kumain ito ng ganoon dahil nagtitiwala siya. Nang kamay, ang lalaki na nagluto nito, kahit nakakamit lang nila. May ilang pag-ibig sa unang tingin na nangyayari, ayaw lumaban sa prinsesa. Sumang-ayon si Lady Ophelia at pinayagan siyang kumain nito. Ngunit, nang panggagalingan ng prinsesa ang isang kagat, hinawakan niya ang kanyang leeg at nahulog sa upuan, na nagdulot kay Lady Ophelia na maniwalang talagang siya ay napahisan. Bago pa siya makatakbo para humingi ng tulong, tumayo si Prinsesa Lislot upang ipakita na okay siya. Sa sandaling yun, napagtanto nilang nawala na ang kakaibang spiral sa tiyan ng prinsesa. Nangangahulugan nito na ang kanyang sumpa ay nawala. Sa kabilang banda, kamay, nalaman ng mga masasamang tao na may pananagutan sa pagbibigay ng sumpa sa prinsesa na nabasag na ang sumpa. Dahil dito, agad nilang pinili na gawing yelo siya. Samantalang, sa madaling araw na yon, pumunta si Lady Ophelia at ang prinsesa para makipagkita kay Mimiko. Nang makarating sila, nakita nila siya kasama si Ulysses at nag-aalinlangan si Lady Ophelia na sabihin ang gusto niya sa harap nito. Gayunpaman, pinatunayan ni Mimiko na maaasahan si Ulysses. Sa puntong yun, nagpakita ang prinsesa at agad silang lumuhad. Nagtataka sila kung bakit dumating ang prinsesa sa ganitong lugar dahil sa siya. Kumalat ang balita na siya ay may sakit, ngunit isiniwalat ni Lady Ophelia na ang prinsesa ay nilagyan ng sumpa ng mga tao na sinubukang patayin siya. Ipinahayag niya na ang mga tao na ito ay laban sa kapayapaang maaaring dumating mula sa pag-iral ng prinsesa. Sa kabila ng lahat ng ito, nagtatanong si Mimiko kung paano nagawang basagin ng prinsesa ang ganitong katinding sumpa, at masiglang isiniwalat ng prinsesa na nakakuha siya ng tulong mula sa isang lalaking nagngangalang Kurt. Ang tunog ng pangalang ito ay nagulat kina Mimiko at Ulysses hanggang sa kanilang kaluluwa.